Kung talagang pantay na tayo, hindi tayo ma-objectify, hindi tayo sisisihin sa mga pagkakamali ng mga lalaki, yung mga predators. Right. And then, kung talagang pantay na tayo, dapat hindi na tayo, makakalabas na tayo ng hindi natin nafe-feel na nire-risk natin yung sarili natin. So dapat nagko-coexist yung freedom natin and yung safety. Hindi yung, kunyari, lalabas tayo ng may revealing clothes. Hindi yung sasabihin nila, i-empower ka nila sa Facebook na, okay, safe ka, ganyan. Go girl, ganyan sila. You have a right to wear what you want. Pero Pagdating mo sa labas, pag na-harass ka, sasabihin nila, oy, anong ine-expect mo? yan yung sila suot mo sa- di ba? Yeah. Medyo Victim nandun blaming pa pa rin rin yung, talaga. Ayun, dapat yung ganong nagko-coexist mentality. yung freedom and safety. Hindi pwedeng malaya tayo pero merong consequence. Kasi nina-normalize nila yung mga consequence na yun, when really, dapat kaya natin gawin ng ligtas at hindi natatakot yung mga ganyang bagay. Yeah. Right. Kung makikita natin, mula sa kasaysayan hanggang sa kasulukuyan, na patuloy na nakikipaglaban ang mga kababaihan sa basic rights nila, something that they should have experienced in the first place, na hindi na to dapat binabaka, hindi na to dapat minamarcha pa sa kalsada. Kasi dapat nararanasan na to ng mga kababaihan. Ayun, katulad ng sinabi, meron pa rin mga unequal na kung saan ang mga kababaihan ay nakakaranas ng harassment, pangmamaliit sa trabaho, di ba? Sobrang hirap din minsan na bawal ka rito kargador, di mo to kaya. Driver ka, emotional yung mga kababaihan. Pero kung makikita natin sa kongreso, puro lalaki ang mga emotional. Sa tuwing hahakbang tayo na taliwas sa gusto ng sistema, nararamdaman natin yung panglilimita. Kasi hindi naman talaga tayo tunay na malaya, mahaba lamang yung tanikala. Yeah. Kaya sa daming issue na kinaharap ng mga kababaihan, patuloy tayong susulong at aabante ayun, palaban militante ang mga kababaihan, hindi lang sa Facebook, hindi lang sa social media, at patuloy nating dapat bakahin ang mga maling gawain at patuloy na nating tunggaliin ang sistema dahil hindi lang tayo nakipaglaban para makalaya, kundi para tuluyang sirain at durugin ang sistemang nagpapahirap sa sangkababaihan.